Namdam ni Doc RJ ang sinabi ni nitong si Doc Carlos tungkol sa kanyang anak na si Zoe na malamang umano hindi mag-uupi up itong si Zoe sa kanya sapagkat ngayon pa lang na hindi pa siya nakapagsalita ay ginadjudge na kaagad nila itong si Zoe. Kaya naman nasaktan itong si RJ at na kung kung nasasaktan ba daw siya sa sinasabi nitong si Carlos lasing nito at dito nga ay hindi daw dapat. Kasi hindi ito ang time, lalo't hinahanap nga nila ang kanilang papa at kailangan nilang maging malakas. At sinasabi niya, kung gusto niya magpakatatay ng maayos dito kay Zoe, ay go lang siya. Hindi umano siya mapipigilan ni RJ. Na nga siya sapagkat gusto din niya mag-blatter nga ang kanyang mag-inang si Zoe at si Myra dahil sila pa rin ang pinaka-prime suspect. Galit na galit si RJ nang marinig ito. Sinabi niya kay Giselle, palibhasa daw, wala mo na siyang pakialam sapagkat kung ano ang magiging pinabayaan nga niya ang kanyang anak. Nireport nga niya itong si Zoe. Tiyak na lalong hindi na nga magkasundo itong si Zoe at itong si RJ. Ayaw kasi ni RJ na magkalabuan na nga ng tuluyan sila ng anak niya. Ngunit wala siyang kamalay-malay na talagang ang iniisip nitong si Giselle ay katotohanan. Hindi lang lamang siya Carlos. Pinagmumukha niya kasi na inosente ang kanyang anak na si Zoe. Subalit ang katotohanan talaga ay may kinalaman nito. Nais niya na may divert ang atensyon nitong si RJ at nang sa ganun hindi na niya paghihinalaan itong si Zoe. Alam naman din ni RJ may pagkukulang siya. Subalit kabilang banda pa rin ang napakali itong si Annalyn sa ikinikilos na si Zoe at si Myra hindi niya lubos maunawaan kung bakit nawawala nga itong si Lolo pala sila nitong si Zoe, ngunit hindi naman nila na namamalayan dahil hindi ito kinukwento ng kanyang ina. Ngunit itong si Doc Lindon ay pagtatakpan rin itong si Carlos. Sasabihin niyang iniiwasan lang umano niya na magkaroon ng issue silang dalawa. Sabi ni Doc Lindon ay alam naman niya umano ni Doc Carlos na huwag sabihin sa kanilang mag-ina at itong si Zoe at ganun din itong si Myra at issue at magkagulo-gulo naman ang mga ito. Mahirap lang sitwasyon itong si Annalyn at itong si Lynette sapagkat ang mga taong nakapaligid sa kanila ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Parehas na parehas sa pinagtatakpan ang mga kasinungalingan ni Myra at ni Carlos. Itong si Doc Lindon hindi nagsasabi ng totoo sapagkat may utang na loob siya kay Doc Carlos. Hindi rin siya nagkukwento kung ano yung katotohanan. Kabilang banda, tuluyan na ngang umalis itong si Regan ay itong si Harry. Dito nga ay takot na takot itong si Lynette at nagdadasal na lang siya sa Diyos na magkaroon ng isang himala. Maya-maya pa nga ay nakarating na nga itong si Harry sa pinupuntahan itong si Regan. Dito nga ay binabanan siya ng kotse nitong si Harry. Ngunit may sinabi itong si Regan na tela baga may napapansin siya sa kanyang tita Lynette na parang hindi ito mapalagay at parang may kakaibang nangyayari. Ngunit sinabi ni Harry na maaring itong si tita Lynette ay naapektuhan lang sa pagkawala ni Lolo Pepe kaya siya nagkaganon. Yan pa nga siya ni Harry na wag na umano siyang maging praning at mag-isip ng kung ano-ano. Samantala, mga ilang saglit pa ay nakita na nga ni Harry ang papel na isiniksik nga ni Lynette sa jacket nitong si Harry dahil nanghihingi siya ng tulong. At doon nga sa papel ay may nakalagay na help kaya naman babalik itong si Harry.